topic natin, hirap makatulog, insomnia. Maswerte po tayo kasi bisita natin, isang pulmonologist lang, doktor. Pero subspecialty din niya, sleep medicine. Tutulungan niya kayo paano makatulog. So, isang pulmonologist, Dr. June Dizon, bati tayo sa ating nakikinig. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po for watching. Yes. And thank you for the invitation po, Dr. Adisa. Thank you, Dr. June Dizon. Unang tanong ko kay Dr. June Dizon, sa iyong clinic, sa iyong mga nagkokonsulta sa'yo, marami bang hindi makatulog? Ano yung age group? Pang senior na sakit lang ba ang hindi makatulog? Actually, marami po na nagpapakonsult na hirap silang makatulog. Karamihan sa kanila, senior, yung mga recently retired, na wala yung routine po nila. So anytime natutulog sila, pagdating sa gabi, hindi sila inaantok, hindi makatulog. Yung pangalawang group po na napansin kong nagpapakonsulta, yung mga shift work na workers, yung mga nasa BPO o kaya mga nagtatrabaho sa hospital, na paiba-iba yung oras ng trabaho. So, nahihirapan din po sila sa pagtulog. So, parang gwardiya, iba-iba yung hours nila. Nabanggit mo, yung subspecialty na isa mo pa ay sleep medicine. Ano bang mga sintomas yung ikinokonsulta sa sleep medicine, doctor? Sa sleep medicine po, pwedeng yung mga hindi makatulog, yung mga insomnia, hirap makatulog, yung mga naghihilik o tumitigil huminga pag natutulog, yung may sleep apnea, yung iba, yung sobrang antukin na bihira naman po yun, yung narcolepsy, meron din po. So, meron din yung tulog naman ng tulog sa inyo ding doctor yun? Meron po. Hindi siya ganong kadalas yung narcolepsy po. Tapos meron din yung mga na binabangungot, na nightmare, hindi yung mga parasomnia, yung tawag, nightmare, mga hindi magandang experience pag natutulog. May movement disorder din po, yung mga nagkakaroon ng paggalaw ng paa, o kaya pag sleep paralysis, pag natutulog, o kaya yung pag yung sa pag clench ng jaw, teeth grinding, meron din po sila noon. Okay. So yan pala, meron na pong ganyang linya sa medisina na kung yan ang problema nyo tungkol sa pagtulog at hindi makatulog, pwede po nating ikonsulta. Kasi di ba noon, doktor, sabi, nako, hihingi lang ako ng gamot dun sa aking doktor. Pag hindi ako makatulog, yan lang naman ang solusyon dyan. Pero dun sa inyong klinika, ano ba ang kadalasang dahilan? Bakit dun muna tayo sa insomnia o hindi makatulog? Ano ba? ENT problem ba? Yung problema ba sa ilong kaya hindi makatulog? Or marami ba psychological problem, iniisip? Marami po. Yung pag sinabing insomnia, para sa mga nakikinig po, sila yung mga hirap magsimula ng tulog, nagigising sa gitna ng gabi, o kaya nagigising ng mas maaga sa nais natin. Kadalasan po talaga yung cause is may pinagdadaanan, anxiety, may problem na dinadala. It can be yung sa relationship, sa work, o sa love life, meron po doon. Yung iba, health problems, na-diagnose silang may diabetes o may ibang sakit, nahihirapan ng matulog, iniisip po yun. Meron ding iba na, syempre, financial. Pag may kulang yung budget, iniisip din po. So, may mga po yun, nagtitrigger dun sa insomnia palagi. Always, hindi pwedeng bigla na lang na hindi ako makatulog. Pag nasa clinic, hinuhukay kami na sign na pangyayari kung bakit nagsimula yung insomnia. Yes, nabanggit mo kanina sa pag-uusap natin, bago ko hingin, Dr. June Dizon, yung mga tips at payo mo, paano makatulog. Yung iba sabihin, Doc, basta resetahan mo na lang ako ng Rivotril. Ito ang madalas hinihingi ng pasyente, alam na nila. Rivotril, diazepam. Nakakatulong ba to o nasasanay sila? Meron bang term na nasasanay sa ganitong gamot? Meron po. So, technically, nakakatulong siya at nasasanay din. Pero lagi kong dinidiin po sa mga nagkokonsulta sa akin, walang magic pill, walang instant na iinumin mo lang maganda yung tulog agad.
pinaka-importante pa rin yung behavior therapy. Yung papalitan natin yung pag-iisip sa pagtulog, yung mga sleeping habits. Tapos, habang binabago po yung routine natin, yung good sleep hygiene, yung tawag, nandyan sa internet. Marami po yun. Si Doc Willie, maraming binanggit na ganun pati kayo. So, habang ginagawa yun, ina-adjust, doon tayo iinom ng posible, no, na resetahan kayo nung doctor nila ng sleeping pill or sleep aid. Okay. So, pupunta na ako dun sa pinakahihintay nilang juice ng ating topic. Ano po yung tips o payo ni Dr. June Dizon sa mga may insomnia o hindi makatulog? Pinakauna po, maintain a regular sleep schedule. Yung katawan natin, even before, nung caveman era, alam niya kung kailan matutulog. Pag gabi, madilim, matutulog. Pag umaga, gising. Designed yung katawan po natin na gising ng around 16 hours, matutulog at magpapahinga ng 8 hours. So, routine yon. May tinatawag tayo na anchor time. Yun yung wake up time natin. Kung mamimili kayo kung yung oras ng tulog natin, mas importante yung oras ng gising. Kasi kung anong oras kayo gumising, around more or less 16 hours after nun, dun tayo aantukin. Mas importante yung consistent na paggising. Kasi kung consistent yung oras ng paggising natin, automatic yun, aantukin tayo ng at least 16 to 17 hours after magising. Tas yung kwarto dapat tahimik, madilim, huwag masyadong maliwanag. Kung may ilaw man, dim light lang, yellow light, para malaman ng katawan natin na gabi na, oras ng matulog. Dapat yung temperature ng kwarto, tama lang, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Yung komportable kayo kung saan yung temperature. Pangatlo, ngayon, dahil sa digitalization, yung ginagawa natin na paantok, yan yung social media, hopefully may downtime muna tayo para ma-relax yung utak natin sa kaisip na 1 hour before, wala muna, boring time natin, downtime. Para yung mga tumatakbo sa isip natin, ma-settle down. Tapos, maganda po kasi itong social media, saka yung mga, sa internet, yung mga algorithm, kung ano yung pinapanood natin, nakikitang interest, alam ng algorithm nila. So, nagkakaroon ng tawag natin infinity pool of things to watch. Hindi natin alam, 1 a.m. na pala o 2 a.m. Uy, hindi pa ako inaantok kasi naengganyo tayo dun sa mga napapanood natin na lumalabas dun sa gadget natin. And finally, kung hindi makatulog, yung paradox na sinasabi ko, wag muna, kung nakahiga tayo, pumasok na sa isip na, uy, hindi ako makatulog, ano ba yan? Wag nyo nang tagalin yung paghiga. Bangon po muna. Do something relaxing, whether you watch, you meditate, we pray, read a book, o kaya makikinig sa music na nakaka-relax. At kung may tumatakbo sa isip natin, madami po yun yung running thoughts, do journaling. Kuha ng maliit na notebook, sulat lahat doon ng nasa isip. Kung baka may inaalala tayo na bukas to dapat gawin ko. Kasi kung nag-aalala tayo habang nakahiga, walang mangyayari. Sulat nyo lang and then we promise ourselves na bukas gagawin ko to ng paraan. Yung brain natin design sa gabi, medyo emotional tayo. Kung mas mag-aalala tayo, pag sa umaga, balikan nyo yung nakasulat na gagawin nyo, the brain is more rational. Gagawa natin ng paraan na magawa yung mga bagay na nakalista. Yes. Dr. June Dizon, doon naman sa mga nagtatrabaho ng minsan umaga, minsan gabi, yung mga call center agents, gwardiya, o kaya pumunta sa abroad kasi kailangan mag-abroad sa work nila, so nababaliktad yung oras. Ano naman yung mga tips or payo mo para makatulog din sila ng ayos? Apo, sa mga night shift o kaya graveyard shift, ang importante po dyan yung oras ng tulog nyo during the rest day. Kasi nababago po yun Kung mapapansin nyo, okay kayo during the work day, pero pagdating sa weekend or rest day, nababaliktad kasi we have social commitments. We spend time with our families, friends, o kaya yung mga pupunta sa supermarket o sa bangko. Pero importante ma-maintain yung sleep cycle natin
yun yung challenge po talaga doon. Ang nakikita ko dyan, pag medyo at age 30, late 30s, and definitely pag 40s, hirap na mag-adjust kapag ganyan ang oras ng trabaho po eh. So dapat fixed pa rin, kocommit natin yung sleep time. Kung anong oras yung trabaho, ganun palagi. Kung anong oras yung tulog, i-commit natin dun palagi. I-prioritize natin yung sleep time natin po. Okay. So, si Dr. June Dizon, isa po siyang pulmonologist, Kaya maganda po ito. May isa pa silang line, ang tawag doon, sleep medicine, para doon sa mga problema sa pagtulog. So, napakarami rin problem sa pagtulog. So, ito pong Philippine College of Chest Physicians, nagre-reach out sila sa mga layman para maturuan kayo ano yung mga gagawin nyo. Hindi lang sa baga, kundi bilang isang tao. So, isa kasi problem din yung sleeping. So, Dr. June Dizon, ano yung final words mo dito sa ating mga layman? Yung overall health, ano yung mapapayo mo sa kanila? Keep in mind that sleep is essential for health. Na bilang pulmonologist, gusto po namin na huminga tayo ng maayos, gising man o tulog. So, kasama po dyan yung sleep apnea, and sa mga ilan, sa mga around 15% of the population, pero majority, yung sleep quality, kailangan nating i-prioritize. Hindi tayo makakapag-function ng maayos kung hindi tayo nakatulog ng maayos. Tama yon, Dr. June Dizon. So maraming salamat sa panonood nyo. Si Dr. June Dizon po matatagpuan sa Manila Doctors Hospital at sa Perpetual Health Hospital, Las Piñas. Pag may problema kayo sa lungs, sa paghinga, at sa pagtulog. Goodbye po. Okay, thank you po. Thank you.